Dalawang insidente ng pananagasa sa pool sa video. Una, sa Germany, kung saan humarurot ang isang kotse sa kahabaan ng isang Christmas market kahit puno na ito ng tao. Kahit may mga nagulungan, nagdire-diretso lang ang sasakyan saka lumiko palayo. Sa India naman, isang kotse ang biglang bumangga sa mga signage at mga pedestrian. Ang driver ng kotse, isa raw minor de edad. Kumusta kaya ang lagay ng mga biktima? Alamin ang buong detalye mamaya sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend. 4 na araw bago magpasko, mga uuwi at magbabakasyon sa probinsya, dagsana sa mga terminal. Lagay ng trapiko, ihahatid. Dose-dose ng biyahe ng bus pa Bicol na antala matapos gumuho bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur. Ang mga nasa biyahe na namumuti na ang mata dahil sa mabagal na usad ng traffic. Department of Tourism nag-inspeksyon sa NAIA at ibang terminal para tiyaking ligtas ang mga biyahero ngayong holiday season. Sa Taguig, lalaking binugbog umano ang sariling misis, kuyog ang inabot sa kanyang mga kapitbahay. Di patapos ang taon, pero Nations Girl Group na BINI may iniluluto ng world tour para sa susunod na taon. Mag-ala Fast and the Furious ngayong Pasko sa kauna-unahang indoor electric karting arena sa Pilipinas. Patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Pero ang ilan sa kanila nangangamba na baka abutan na ng Pasko sa kalsada. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, sobrang dami naman ng mga pasahero dyan ngayon. Jess, dagsa na nga ang mga pasahero rito sa PITX ngayong 4 na araw na lang bago ang Pasko. Pero ang ilang biyahero nag-aalala kung makakaabot ba sila sa Noche Buena. Itinutulog na lang ni Elvira ang paghihintay ng masasakyang bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kanina pa dapat siyang umaga nakaalis pa Sorsogon, pero 2 beses lang nausog ang kanyang biyahe. Ayon sa pamunuan ng terminal, hindi makabalik agad ang mga bus dahil sa bumigay na kalsada sa Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur. Mahirap siya. Hindi ka agad makakarating sa pupuntahan. Hindi man natin kagustuhan yung nangyari. Si Rosalie na dumalo lang ng oath-taking ng anak na pulis sa Taguig, nag-aalala kung makakaabot ng Pasko sa Davao. Delayed din kasi ang mga biyahe papuntang Matnog Port sa Sorsogon, kung saan siya sasakay ng ferry. Mahal masyado ang aeroplano. Hindi na kaya ng pera ko. Kaya tiisin ko na lang. Ang construction worker naman na si Joseph, ilang oras nang nakapila para makabili ng ticket pauwi ng Tabaco City sa Albay. May biyahe pa naman daw ngayong gabi papuntang Tabaco, Naga at Iriga sa Bicol, Bulan at Gubat sa Sorsogon at maging sa Occidental Mindoro. Pero fully booked na ang mga biyahe papuntang Legazpi, Buhi at Dait sa Bicol, Matnog at Sorsogon City, Sorsogon at Virac sa Catanduanes. Just sa ngayon, umabot na sa higit 143,000 ang foot traffic dito sa PITX as of 5 p.m. Ayon sa pamunuan ng terminal, inaasahan nilang papalo hanggang 200,000 ang bilang ng mga tao sa terminal sa Lunes. Karamihan daw kasi ay may pasok pa at hindi nag-avail ng leave. Samantala, Jess, may pagbigat na rin ng daloy ng trapiko sa South Luzon Expressway ngayong mga oras na ito, partikular dyan sa Cabuyao exit. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jess. Okay, Dave, matanong kita, nabanggit mo, inaasahan nila peak 200,000, ang dami nun. Ano bang abiso ng PTEX? Gaano ba dapat kaagang pumunta dyan sa terminal? Ano yung advice nila para sa mga pasahero? Just sa tuwing nagko-cover nga tayo dito sa PITX, ang sabi sa atin ng pamunuan, at least 3 hours before yung trip mo kasi hindi mo masasabi kung magkakaroon ba ng aberya dito sa terminal para handa ka na rin kung sakaling magkaroon nga ng aberya. Okay, maraming salamat, Dave Abuel.
Samantala, nag-inspeksyon naman kanina ang DOTR sa NAIA maging sa ilang pantalan para tiyaking ligtas ang biyahe ng mga pasahero ngayong Pasko. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dagsana ang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport 4 na araw bago ang Pasko. Para tiyaking ligtas ang biyahe, nag-inspeksyon si Transport Secretary Jaime Bautista sa NAIA Terminal 3. Nilibot ng kalihim ang mga pasilidad sa terminal, pila sa check-in counter at sa immigration. Lahat ng kinausap nating mga pasahero ay masaya sila, no? Naging maganda yung kanilang mga travel experience, no? Nag-inspeksyon din sa OFW Lounge ng terminal. Dito sa OFW Lounge, pwedeng magpahinga yung mga OFW habang nag-aantay ng kanilang mga flight o di kaya naman ay kararating lang nila dito sa Pilipinas. Pwede rin nilang ma-enjoy yung mga pagkain na tulad nito. Sakto naman ang lounge para sa domestic helper na si Feli, nakakauwi lang galing Abu Dhabi at pauwing Isabela. Ganda, masaya, very komportable. Kami kahit iwan yung mga gamit, okay lang. Maganda dito. Bukas, inaasahan ang pinakamaraming bilang ng mga pasahero sa NAIA na papalo sa 156,000. Karamihan daw kasi ay nakalive na sa trabaho sa Lunes para diretso bakasyon hanggang Pasko. Handa naman daw ang NAIA sa dagsa ng pasahero, pati sa traffic sa paligid ng paliparan bukas. Makita nyo na hindi na matraffic dito sa arrival area, no? Dahil nagkaroon sila ng additional lane. Kaya kanina napansin nyo, walang traffic. Bukod sa NAIA, ininspeksyon din ng DOTR ang Manila Northport Passenger Terminal para tiyaking ligtas at maayos ang pantalan para sa mga pasaherong uuwi ngayong Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ramdam na ramdam ang holiday rush ngayong huling weekend bago magpasko. Dagsaan ang mga naghahabol na makabili ng regalo sa mga mall. At kasabay nga ng sangkatutak na tao ay ang matinding traffic. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, magandang gabi. Kamusta ang sitwasyon dyan? Nikki, pasado 2:00 pa nga lang ng hapon ay kitang-kita na yung volume o dami ng sasakyan dito sa may EDSA Mandaluyong. Ito rin kasi yung lugar kung saan nandito nga yung isa sa pinakamalaking mall sa Pilipinas na talaga namang jam-pack ngayong Sabado. Bumiyahe pa mula Indang Cavite ang magpipinsang ito para makapag last-minute Christmas shopping sa isang mall sa Mandaluyong. Dahil sa traffic, inaabot ng 3 oras bago sila makarating. Sabi nila mamayang madaling araw na lang daw sila babiyahe pa uwi para maiwasan ang hassle ng mabigat na traffic. Inaasahan ko na rin naman siyempre nasa Maynila, tas anong date na rin na yun, magpapasko na. Pero since ito lang yung araw na free kami, so konting pasensya na lang. Ang balikbayan naman mula sa Canada na si Ariel hindi nakatagal sa mall sa dami ng tao. Hindi ko siya ina-expect na masyadong madaming tao. Pero yung traffic, grabe. Kahapon, like, it took us maybe 2.5 hours from the airport to get here. Simula kaninang umaga, walang tigil ang paglabas-masok ng mga pumapasyal. Halos lahat sila target na makumpleto ang mga gamit at panregalo ngayong holiday season. Bukas mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi ang mga mall hanggang Pasko. Taon-taon itong ipinatutupad ng mga otoridad para maiwasan ang Carmageddon. Umaabot kasi sa lampas 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA araw-araw tuwing Burr months. Hindi rin nakatulong na sa 131 mall sa Metro Manila, 29 ang nasa kahabaan ng EDSA. Nikki, yung southbound lane nitong EDSA Mandaluyong ay maluwag pa naman sa mga oras na ito. Pero itong nasa aking likuran, yung may mga pulang ilaw, Nikki, hindi yan mga Christmas light, kundi ayan yung northbound lane ng EDSA dito sa may bahagi ng Mandaluyong. At inaasahan na bibigat pa yung daloy ng trapiko pagpatak ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi kung kailan pauwi na nga yung ilan sa ating mga kapatid na nag-last minute Christmas shopping. At ngayon, Nikki, ay tinitignan na rin ng ilang MMDA officials yung sitwasyon nitong daan dahil kanina lang, no, alas 5 ng hapon, ay may naaksidente na isang motor yung bumangga doon sa isang SUV dahil nga sa pasingit-singit nito dahil na rin sa bigat ng trapiko at lahat nga ay gusto nang makauwi. Sa mga kapatid naman natin, no, yung lagay ng kanilang transportasyon, mas pinipili pa rin nila yung mga motorcycle taxi hailing application kahit na nga medyo matagal yung pagbubuking nito at minsan ay hindi nga ina-accept yung kanilang reservation dahil para sa kanila mas praktikal na sumakay ng mga motorsiklo lalo na ngayon na mahigpit o masikip na nga yung daloy ng trapiko dito sa EDSA. Nikki?
Maraming salamat, Rainiel Pawid. Magiging maulan naman ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. May binabantayan ang Pag-asa na bagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan niya 900 kilometers sa hilagang kanluran ng southwestern Luzon. Pero ayon sa Pag-asa, hindi raw ito magla-landfall. Sa kabila niyan, nagpapaulan na ang trough o extension nito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at nalalabing bahagi ng Mindanao. Northeast monsoon o hanging amihan naman ang nagdudulot ng malamig na hangin at mga pag-ulan sa Luzon, partikular dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. Magiging maulan din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Dinagat Islands, bunsod ng shearline o banggaan ng mainit at malamig na hangin. Naka-heightened alert na rin ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan sa pagdagsa ng mga pasahero. Sa Batangas Port, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya. Naka-standby ang Coast Guard District Southern Tagalog para sa kaligtasan ng lahat. Sa Port of Calapan, nag-ikot din ang mga otoridad dala mga K9 units. Ininspeksyon nila mga bagahe at mga sasakyang babiyahe. Sa pinakauling tala ng PCG, higit 13,000 ang outbound passengers habang halos 11,000 naman ang inbound passengers na bumiyahe kanina sa mga pantalan sa Southern Tagalog. Isang cargo vessel ang bahagyang lumubog sa dagat na sakop ng Rojas sa Palawan. Alauna ng hapon, kahapon nang lumubog ang cargo vessel LCT-788 sa bahagi ng Johnson Island. Galing itong Marala Port sa Navotas City at patungo sana sa Marcelo Port sa Puerto Princesa. Pero nalagay sa alanganin dahil sa laki ng mga alon sa dagat. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard at nasagip ang 19 na tripulante. Ayon sa PCG, nahulog sa dagat ang ilang karga ng barko. Tapos na ang dewatering at nakapaglayag na kaninang umaga ang cargo vessel. Ito naman ang good news, wala pong babayarang toll sa mga piling expressway sa Pasko at Bagong Taon. Kasama riyan ang Skyway, NAIA Expressway, South Luzon Expressway, Star Tollway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Ang no-toll coverage ay simula alas 10 ng gabi ng December 24 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25 at sa kaparehong oras sa December 31 at January 1. Layo ng taunang libreng toll na maibsan ng traffic at mapasalamatan ang mga motorista. Naka-heightened alert din ang Philippine National Police hanggang sa Enero para sa holiday season at traslasyon. Sa ngayon po, wala pa naman daw na itatalang banta sa seguridad ang mga pulis 4 na araw bago ang Pasko. Pero patuloy raw ang koordinasyon nila sa ibang mga kabaro para hindi malusutan ng mga masasamang loob. Kasabay po nito, nasa 40,000 mga pulis ang ipinakalat sa mga terminal ng bus, pantalan at paliparan ngayong dagsa ang mga biyahero. Pinaghahandaan na rin daw ng PNP ang traslasyon sa January 9. Posibleng na i-deploy rin ang ilang mga pulis mula sa Regions 3 at 4 para tumulong sa NCR Police. Hinostage ng isang lalaki ang kanyang mag-ina matapos sumanong hindi itong mabigyan ng pambili ng alak. Arestado ang 28 taong gulang na si alias Raymond, isang construction worker. Nangyari ang pangho-hostage sa barangay Bagong Bayan, Taguig noong Huwebes. Ang kanyang mga biktima, sarili niyang live-in partner at 8 buwang gulang na anak. Ayon sa mga otoridad, sinaktan pa ng suspect ang kanyang kinakasama pero agad din itong nakahingi ng tulong sa barangay. Mahaharap si alias Raymond sa patong-patong na mga kaso kabilang ang illegal detention at direct assault. Sa ibang balita, pinagtulungang arestuhin ng barangay officials at ng taong bayan ng isang lalaki sa Taguig dahil sa umano'y pambubugbog nito sa kanyang asawa. Agad dinala sa presinto ang suspect. Hindi na nagreklamo ang kanyang misis pero nakitaan siya ng kalibre 45 baril na walang legal na papeles. Kaya maharap pa rin siya sa kaukulang reklamo. Susunod, lola sa Bukidnon na nag-alangang tumawid, patay ng magulungan ng bus. Mga biyaheng Bicol, baka sa daan na raw abutan ng Pasko dahil sa matinding traffic na dala ng nasirang highway sa Camarines Sur.
At silipin ang pakulong Christmas tree sa Cagayan na gawa sa puno ng niyog. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Ay ang isang lola matapos masagasaan ng isang bus sa Kibawi, Bukidnon. Ang biktima bigla raw tumakbo kaya hindi nagawang iwasan ng driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Napatakbo ang ilang residenteng nakatira malapit sa National Highway sa Kibawi, Bukidnon na mahagip ng bus ang isang senior citizen umaga nitong Huwebes. Base sa investigasyon, patawid daw sana ang matandang babae. Pero nag-urong sulong daw ang matanda hanggang sa bigla na lang sumibat ng takbo patawid. Nagulantang naman ang driver ng parating na bus kaya hindi na niya naiwasan ang matanda. Matapos mabangga, pumailalim ang biktima sa bus saka nagulungan. Kusang loob namang sumuko sa pulisya ang driver ng bus. Pagka next day, pinuntahan dito yung driver ng family ng victim po natin. Tapos sila na compromise agreement. Saka na-release po kahapon yung driver at saka yung RTFI pass po natin. Sa kasamaang palad, ilang oras matapos maitakbo sa ospital, binawian ng buhay ang biktima habang ginagamot. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tinangkang patayin ng riding in tandem ang isang tauhan ng COMELEC sa Hulos, Sulu. Pinagbabaril ng riding in tandem ang sasakyan ng Provincial Election Officer na si Vidsfar Julie Amil pasado alas 10 kaninang umaga. Nakaligtas siya pero tinamaan sa ulo ang kapatid niya at isinugod sa ospital. Habang ang mga suspect na naka-full face helmet at jacket na itim, mabilis na tumakas. Kinundena naman ni COMELEC Chairman George Garcia ang krimen. Patuloy na inaayos ang bumigay na kalsada sa Lupi, Camarines Sur. Nag-deploy na ng mga truck at tauhan ang lokal na opisina ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa Provincial LGU ng Camarines Sur, 4 na landslide incidents ang naitala sa Andaya Highway dahil sa mabigat na buhos ng ulan. Kaya naman mabagal na usad ng trapiko na umaabot na sa katabing bayan ang patuloy na nararanasan sa lugar. Kaya naman usad pagong ang daloy ng trapiko. Ang biyahe nga raw ng mga uuwi na dagdagan ng 5 hanggang 8 oras. Hindi pa masabi ng mga otoridad kung kailan matatapos ang pagkukumpuni. Gusto naman namin makakumpuni kagad yan ay hindi po mangyayari yun kasi lalo pong masisira yung kalsada natin. So ang panahon lang talaga ang makakapagsabi kung may stop na yung ulan natin, mapupulblas na yung repair na. Mga kapatid, Pasko pa man din pero walang kawala ang mga motorista sa panibagong taas presyo sa petrolyo. Ayon kasi sa kumpanyang Unioil, posibleng sumipa ulit ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Nakakalulang 1 peso at 40 centavos ang pwedeng dagdag sa kada litro ng diesel, habang hanggang 70 centavos naman per liter ang posibleng patong sa gasolina. Di rin papahuli ang kerosene na hanggang piso naman ang posibleng madagdag. Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin yan sa tumitinding sigalot sa Middle East at ang pagbabawas ng produksyon ng mga bansang gumagawa ng langis. May maagang regalo naman para sa mga kapatid nating kasambahay sa Metro Manila. Aprobado na kasi ng Wage Board ang 500 pesos na dagdag sa sahod ng mga domestic workers sa rehiyon. Dahil dyan, magiging 7,000 pesos na ang minimum wage para sa mga kasambahay mula sa dating 6,500 pesos. Epektibo yan simula January 4, 2025. At ayon sa Department of Labor and Employment, sakop na bagong wage order ang lahat ng uri ng mga kasambahay sa Metro Manila, stay-in man o yung namamasukan. Kakaibang Christmas tree naman ang pinailawan sa Bugwey, Cagayan. Ang isang puno ng nyug na yan na nasira dahil sa magkakasunod na bagyo, dinisenyohan para maging Christmas tree. Ang nakaisip niyan ang mga pulis ng Bugwey. Nagtulong-tulong sila para malagyan ng mga disenyo ang puno. Ang nakakabilib dyan, ang mga ginamit na decoration ay iba't ibang debris na inanod sa dagat noong bagyo.
Pinailawan na yan at sinabayan pa ng fireworks. Samantala mga kapatid, mas mahabang gabi ang mararanasan mamaya sa Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo. Ayon po sa mga eksperto, ngayong araw mangyayari ang tinatawag na winter solstice. Nakatilt ng mas malayo sa araw ang hilagang bahagi ng mundo. Kaya naman, 13 hours na gabi ang mararanasan sa ilang lugar, mas mahaba sa karaniwang 12 hours. Ito rin ang senyales ng pagsisimula ng winter season sa ibang mga bansa. Susunod, mga namimili sa isang Christmas market sa Germany, inararo ng humaharurot na kotse. Maglolo sa India, binanggana, nakaladkad pa ng isang kotse. At Nations Girl Group na Bini sasabak na sa kanilang world tour sa susunod na taon. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Siniguro ng Department of Health ang kahandaan ng mga ospital para sa mga emergency ngayong magpapasko't magbabagong taon. Nagpaalala rin ang ahensya laban sa labis-labis na pagkain ng matataba at matatamis na pagkain ngayong kabi-kabila ang pagdiriwang dahil sa holiday season. At para sa ibang detalye, live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, si Elaine Fulgencio. Elaine, magandang gabi. Anong latest dyan? Nikki, magandang gabi. Katatapos nga lang ng isinagawang inspeksyon ng Department of Health sa mga ospital para nga matiyak yung kanilang kahandaan sa nalalapit na holiday season. Isa sa mga ininspeksyon ng emergency room at isolation room ng St. Luke's Medical Center at sinigurong sapat ang supply ng mga gamot at bilang ng mga frontliner na tutugon sa mga medical emergency. Ayon kay Health Secretary Herbosa, hindi lang firecracker-related injuries ang dapat bantayan ngayong holiday season, kundi maging ang tinatawag na holiday heart syndrome. Ilan sa mga halimbawa nito ang heart attack at stroke dahil sa mga kaliwat ka ng parties kung saan marami ang mga matataba, maaalat at matatamis na pagkain. Nagbabala rin ang mga otoridad sa mga aksidente sa kalsada dahil sa kalasingan. Kabilang din sa mga binisita ng DOH ang Philippine Heart Center at East Avenue Medical Center. Ayon sa pamunuan ng EAMC, nakapagtala ito ng 18 firework-related injuries noong December 2023 hanggang January 2, 2024. Nikki, kasunod nito, pinaalalahanan din ng publiko na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng torotot imbes na magpaputok sa nalalapit na bagong taon. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Sa balitang abroad, 2 ang patay kabilang ang isang bata sa nangyaring trahedya sa Magdeburg, Germany. Dagsa ang mga tao sa Christmas market na yan nang biglang humarurot ang isang kotse. Inararo nito ang maraming mamimili. Ang mga nakakita sa nangyari, kanya-kanyang iwas na para hindi madamay. Hindi bababa sa 6 na po ang sugatan. 15 sa kanila ang kritikal. Hawak na ngayon ng mga pulis ang driver ng kotse. Patuloy na iniimbestigahan ang nangyari pero di isinasantabi ng mga otoridad na baka isa itong terror attack. Sa India naman, binanggari ng kotse ang isang maglolo sa New Delhi. Patawid ang maglolo nang bilang dumating ang humaharurot na kotse. Binangga nito ang maglolo bago suyurin ang ibang nakatambay sa tabing kalsada. Agad namang sumaklolo ang mga tao sa bata na nakaladkad pa pala ng kotse. Hawak na ng mga pulis ang driver na isa pa lang menor de edad. 2 ang sugatan sa disgrasya kabilang ang bata. Nagpapagaling pa sila sa ospital.
Mga kapatid, nanatiling top team ngayong PBA Commissioner's Cup ang Northport Batang Pier matapos nilang pataubin ang guest team na Hong Kong Eastern. Nagpakawala ng 10-3 run ang Northport sa dulo ng fourth quarter para makuha ang 120-113 na panalo. Gumawa ng 35 points si Arvin Tolentino para sa koponan. Umakyat na sa 6 wins at 1 loss ang record ng Batang Pier habang bumaba naman sa 5-2 ang record ng Eastern. Nakalusot naman ang Magnolia Hotshots sa NLEX Road Warriors sa overtime 99-95. Dahil dito, naputol nila ang 4-game losing streak at mayroon na ngayong 2-4 win-loss record. Ang NLEX naman bit-bit ang 3-4 na win-loss sa standings. Samantala, kinuha na ng Strong Group Athletics ang dating NBA All-Star na si DeMarcus Cousins bilang import sa darating na Dubai International Basketball Championship. Nagkausap na raw sila ni SGA coach Charles Liu at masaya raw ang coach sa naging takbo ng pag-uusap nila. Matapos ang 12 season sa NBA, naglaro sa Puerto Rico, Taiwan at sa Zamboanga Valientes si Cousins. Ngayon, susubukan ni Boogie na tulungan ang SGA na makuha ang unang titulo sa Dubai Tournament. Nagtapos sa ikalawang pwesto ang koponan noong nakaraang taon. Mismong si Cousins, excited na rin na maglaro para sa koponan. Gaganapin ang Dubai Championships mula January 24 hanggang February 2. 2024 is indeed Beanie's year. Bukod sa pag-conquer sa concert scene, kabi-kabilang pagkilala rin both local and international. And 2025 may just be another big year dahil confirmed na naman ang Beanieverse World Tour. Ang kickoff nga niyan ay on February sa Philippine Arena. Ang ilan sa key cities na kasama sa World Tour ay Singapore, Dubai, London at syempre sa US. Sa December 27, umpisa na ng ticket selling for Beanie Global members at sa December 28 naman ang general public sale. Maagang tinapos ni Gary Valenciano ang kanyang concert kagabi. I don't know if I can finish this show tonight. It breaks my heart to know that we have prepared so much for all of you. But the body is saying, Gary, be cautious, Gary. Ayon mismo sa manager at misis niyang si Angeli, ilang beses daw nagsuka si Gary bago ang concert. May mga doktor ding nakaantabay sa backstage. Pero pinilit pa rin ng singer na tuloy ang concert hanggang hindi na niya kinaya. Sa latest update ng kanyang asawa, mabuti na ang kondisyon ng singer. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order 79 na magpapatupad sa Makabata Helpline 1383. Ito ang magsisilbing sumbungan ng mga batang nangangailangan ng proteksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Sabi nga sa kanta, ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan. Sa'yo ang mundo kapag bata ka pa. Sa nagdaang buwan ng mga bata, pinuntahan natin ang isa sa mga kilalang child-friendly city sa bansa, ang Valenzuela. Ang mga chikiting abay all out sa costume para sa kanilang parada ng mga pangarap event. May nag-ala doktor, flight attendant, teacher at police. Ang 4 years old na si Ethan, special request daw ang makasama sina mommy at daddy. Pinag-off niya talaga si tatay niya. Gusto niya kasi lagi kaming kompleto at sama-sama. Ayon sa Valenzuela LGU, sentro ang pamilya at kabataan sa mga polisiya at aktibidad na kanilang ipinapatupad. 2017 nang simulan nilang buuin ang Child Protection Center para magsilbing one-stop shop sa mga kabataang napapabayaan at nakararanas ng pang-aabuso. Dati kasi ang mga steps natin, pupunta sa barangay, i-interview, pupunta sa police, pagdating sa korte, pupunta ulit. A total of 7 times ang pag-interview sa mga bata, and this is a traumatic experience. Dito, agad nang naaabot ng mga bata ang serbisyo ng mga doktor, pulis, tagapayo at social workers. Dito naman sa Manila, si Luigi, hindi niya tunay na pangalan, naabutan kong palakad-lakad na nakayapak sa lansangan. Bitbit ang sako, matyaga siyang naghahanap ng mga basurang pwedeng ikalakal. Magkano yung kinikita mo?
20, minsan 50. Iniwan po ako ni mama po, malit pa lang ako. Hindi ka na nag-aral? Hindi po, malit pa lang ako, hindi ako nag-aaral. Kwento ni Luigi, wala siyang maituturing na tahanan na pwedeng uwian kapag nangingibabaw ang gutom, lungkot at takot. Sa kabilang banda, si Kenzo, 5 taong kulang, mula sa mga hilig, aralin, hanggang sa simpleng libangan sa bahay. Hindi pwedeng hindi magabayan ng mga magulang. Sa totoo lang, I'm very, very takot. How confident I am sa Philippines, hindi ko masabi. Parang gusto mo na lagyan ng GPS just to make sure. Kasi posibleng yung violence na yan. Ayon sa PNP Children and Women Protection Center, nasa mahigit 18,000 ang naitalang child rights violations noong 2023 at 17,000 nito ay sinasabing lumalabag sa child abuse law. Ayon kay Yusek Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children, ngayong Disyembre lamang ay nilagdaan na ng Pangulo ang Executive Order No. 79 para gawing institusyonal ang Makabata Helpline 1383. Isang 24/7 sumbungan at kanlungan na gaya ng Child Protection Center sa Valenzuela, magsisilbi itong one-stop shop para sa mga batang nangangailangan ng proteksyon. Inaasahang magsisimula na ang implementasyon nito sa lalong madaling panahon. Bea de Guzman, News 5. Susunod, mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival, kanya-kanyang paandar sa kanilang float sa Parade of Stars. At indoor e-card, high-tech na pampaalis ng stress. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Naitala kahapon ni Golden State Warriors star Steph Curry ang pinakamasamang laro niya sa kanyang career. Walang naipasok na field goal si Curry sa 7 tira kahapon kontra sa Memphis Grizzlies. Nagtapos lang siyang may 2 puntos dahil sa free throws. Malamig din ang opensa ng iba pang Warriors kaya natapos ang laro sa final score na 144-93. Ito na ang pinakamalaking margin of victory ngayong season. Hindi lang fans, kundi maging ang mga artista mismo na excite sa Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Ang mga float ng mga pelikulang kalahok, nagpalakihan at kanya-kanya ang paandar. At live mula sa Manila Central Post Office, nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Magandang gabi, Von. Kumusta naman ang star-studded event? Nikki, mga kapatid, nagningning ang capital city ng Pilipinas dahil sa 50th Metro Manila Film Festival Parade of Stars. Tampok dito ang ilan sa mga bigatin at naglalakihang bituin ng 10 official entry. Nangunguna sa parada ang entry ng APT Entertainment, MQuest Ventures at MZ Television Production na The Kingdom. Ang kanilang float, ang kaharian ng kalayaan lang naman na pinamumunuan siyempre ni Lakan Makisig played by Vic Soto. After 6 years, ngayon lang ulit sumampa sa MMFF float si Bossing. Na-miss ko eh. I've been doing this for so many years, tapos nahinto for about 5, almost 6 years. So, it feels very exciting. Parang babalik bayan ako. All smiles din ang co-stars niyang sina Christine Reyes, Sid Lucero, Cedric Juan at Sue Ramirez na tuwang-tuwa ring makita ang kanilang fans. Sobrang excited kasi ang tagal ko rin hindi nakapag-MMFF and I'm so happy and grateful to be with The Kingdom. Nakikita din namin yung excitement nila na mapanood si Boss. Importante ito, we get to shake each other's hands, look each other in the eye. Feel free to gate crush naman ng fans sa float ng Uninvited starring Vilma Santos, Aga Mulak, and Nadine Lustre. Bigay todong horror vibes naman ng hatid ng mga float ng Espantajo with Judy Ann Santos, Chanda Romero at Lorna Tolentino.
At syempre, ng Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, nina Enrique Hill, Alexa Miro at Jane De Leon. Welcome to Barrio Kupang naman ng float ng Isang Himala with Elsa herself, Acer Santos. Love is in the air naman ang feels ng mga romantic movies na Hold Me Close, starring Carlo Aquino at Julia Barreto, at My Future You ni na Francine Diaz at Seth Fedelin. Memorable moment ito sa Francet dahil first ever Parade of Stars experience nila ito. Hindi rin nagpahuli sa pag-ariba ang iba pang entries na Green Bones with Dennis Trillo at Ruru Madrid, and The Breadwinner is sa direksyon ni June Lana, at Topak starring Arjo Atayde at Julia Montes. Samantala, may paglilinaw naman si MMDA Chairman Don Artes tungkol sa distribution ng mga pelikula sa mga sinihan. Yung iba po kasing mga sinihan na ilan lang yung butas or cinemas, baka pwedeng wag nang isama sa raffle. Yun po ang nagiging, doon po nagkakaroon ng discrepancy. Matapos ang halos 2 oras, nagtapos ang parada rito sa Manila Central Post Office. Niki, mga kapatid, no, ilang minuto bago tayo umere, yung parada o yung Parade of Stars ay nasa bahagi na ng Moraita, Recto at Legarda. Malapit na yan dito sa endpoint, dito sa Manila Central Post Office. At ngayon, kahit endpoint, hindi dyan nagtatapos yung kasiyahan dahil dito magsisimula yung concert extravaganza o yung music festival. Tampok ang ilan sa mga bigating local performers sa pangunguna ni rock maestro Bamboo, pati na rin ng ibang local o ibang OPM artists, at kasama rin dito na magpe-perform ang ilan sa mga bigating at nilalang queens mula sa Drag Race Philippines. Niki, mga kapatid, yan ang latest mula rito sa 50th Metro Manila Film Festival Parade of Stars dito sa Maynila. Niki? Maraming salamat, Von Belinario. Wala tayong makaka-relate dito, ha? Sa tindi ng usad pagong na traffic. Ha? Rush. Talaga ba traffic? Talaga ba? Ito naman. Talaga namang tatamarin kang lumabas at mag-drive. Traffic ba? Parang hindi naman. Sa passenger princess. Ganun. Wala lang galawan talaga. Pero mga kapatid, what if pwede mo pa rin ma-experience po yung thrill ng fast driving, ha? Mabilis na pagmaneho. Pero Indo. Yun, why not, di ba? Yan ang susubukan ng ating adventurous weekend buddy na si Mondi Lopez. Maaksyong Pasko ba ang hanap nyo? Tara, motorsport tayo! Dito sa isang mall sa Quezon City, matatagpuan ang pinakaunang indoor kart sa Pilipinas. Ito ang kauna-unang all-electric at nag-iisang multi-level indoor karting facility sa Pinas. Dinisenyo ng mga profesional na racing driver, kaya mas feel mo ang e-karting. Bidang-bidang state-of-the-art na electric kart mula Russia. Ang mga e-kart na ito ay may safety system, remote sensors at control. Many people don't understand driving is a hobby to some people. But for the most Pinoys, most of them still want to enjoy and understand how to drive. Pwede kang mamili sa napakaraming e-kart. Ang electrifying speed nito, 90 kilometers per hour. At ang maganda pa, dahil di baterya, hindi ka mag-aamoy gas. May junior kart para sa mga bata, adult kart para sa mga young at heart, pati 2-seater dual control kart para sa mga magkasama at PWD. It's good. It's fun. Unique experience, ha? Hindi mo na kailangan maging driver o racer dahil may safest barriers, highly trained staff at advanced timing system para sa ultimate racing experience. Teka, hindi yata papauli ang inyong weekend buddy. Okay, left yung pampreno, right yung parang speed o yung gas. Ready? Subukan natin, konti lang. Woo! Sarap! Sarap! First start ever! Salamat sa weekend. Ito na. Ito mahirap yung pababa. Woo! Yan.
Yes, Ricky Andre, subukan nyo to. Ang sarap. Para sa mga taong puyat. Pampayos din ang stress. Pwede sa mga batang 4 na taong gulang pataas hanggang sa mga lolo at lola nyo. Mga rera na mula Lunes hanggang Linggo mula 10 a.m. hanggang 11 p.m. Sa mga gustong subukan, mamasko na agad-agad sa inyong mga ninang at ninong na mahilig magtago. Happy weekend, mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. Mga kapatid, 4 na araw na lang po at Pasko na ganong kabilis. Woo! 4 days. Yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend. Bakit eh? Inisip ko talaga,